Hello guys! Welcome back to the Kwentuhan kay Ayay podcast. Today, medyo interesting at medyo masakit-sakit na topic tayo. Pero promise, kailangan natin to. Kasi lahat tayo, kahit ako, kahit ikaw na nakikinig ngayon, minsan nahuhuli natin ang sarili natin na merong entitlement. Yung feeling na, ba't sila meron? Ba't ako wala? O kaya naman, deserve ko to. Dapat ako muna. Alam nyo yon, yung mga moments na nagtatampo tayo sa mundo, kahit wala namang nangaaway sa atin. So, sa episode na to, pag-uusapan natin si entitlement. Pero in a fun, simple, at very real way. Isipin mo na lang, paano kung ang entitlement mismo marunong magsalita? Ano kaya ang sasabihin niya sa atin? Yun ang kwento natin ngayon. Kaya relax ka lang, huminga ka, at samahan mo ako sa isang episode na siguradong makakapagpabukas ng mata, pero hindi naman masyadong heavy. Let's talk about entitlement, kung paano siya lumalabas sa buhay natin, at kung paano natin siya kayang i-handle nang hindi tayo nasasakal. Game? Tara. Ako nga pala si entitlement. Oo, ako yung pakiramdam na deserve ko to, ako dapat muna, bakit sila meron, ako wala. Ako yung madalas na tinatago-tago, pero lumalabas pag pagod ka, naiinggit, or nakakaramdam na parang kulang ang pagtrato sa'yo ng mundo. Pero sige, pakinggan mo muna ako. Kung makakapagsalita lang ako, eto ang sasabihin ko. Uy, tao, kaya mo ba talaga ako? Alam mo bang ako yung dahilan kung bakit minsan hindi ka masaya, kahit may blessings ka na? Ako yung nagbubulong na dapat mas magaling ka sa kanya. Dapat unahin ka nila. Dapat ikaw ang pinupuri. Dapat mas mataas ang sweldo mo. Dapat hindi ka tinatanggihan. Pero real talk. Oo, minsan may point naman ako. May mga bagay na deserve mo talaga. Respeto, dignidad, chance to grow. Pero kadalasan, inaabuso mo ako. Isang totoong kwento. May kilala akong babae. Tawagin na lang nating Mira. Si Mira dati siyang call center agent. Magaling, mabait, masipag. Pero may isang ugali. Lahat ng achievements ng iba, kinukumpara niya sa sarili niya. Kapag may na-promote, ang unang tanong niya, bakit siya? Mas matagal ako dito ah. Kapag may bagong schedule na ibinigay, sasabihin niya, ano ba yan? Dapat ako na una. Kapag may commendation ng ka-team, gaganon siya. Swerte lang yan. Hanggang sa unti-unti, napansin niya na unti-unti siyang lumalayo sa mga tao. Hindi dahil masama siyang tao, hindi. Pero dahil nabubulag siya, ako ang dahilan. Ako si entitlement. At ako ang nakakapagpalabo ng vision niya. One day, nagkaroon ng malaking announcement. Promotion sa team leader. At hindi siya napili, umuwi siyang umiiyak. Ang sama ng loob niya. Pati pamilya niya nadamay sa rant. Hindi ako napili? Mas masipag ako doon. Pero after ilang araw ng inis, tinamaan siya ng realization. Kausap niya si mama niya, sabi ng mama niya, anak, minsan kasi hindi sapat ang sipag. Kailangan din ng pagpapakumbaba, pakikisama, at growth. Hindi porket gusto mo, sayo agad. Sa gabing yun, doon unang natauhan si Mira. Doon niya ako unang napansin. Doon niya ako unang tinanong, entitlement ba to? At nagsimula siyang magbago. Naging mas open siya, mas appreciative, mas collaborative. Hindi na siya yung tipong, ako. Mas naging, paano tayo? Ano bang kailangan ko pang matutunan? After 7 months, siya naman ang na-promote. Hindi dahil deserve niya, pero dahil pinaghirapan, pinagpakumbabaan, at pinaghugutan niya. At sa totoo lang, ito yung panahon na ako, si entitlement, natuto ring tumahimik. Ano ba talaga ang gusto ko sabihin? Kung ayaw mo akong maging lason sa buhay mo, makinig ka. Masama ako kapag inaangkin mo ang hindi mo pa pinaghihirapan. Masama ako kapag ginagamit mo ko para i-down ng iba. Masama ako kapag inuuna mo ko kaysa gratitude. Pero, may time din na ako ang magtuturo sa'yo ng tama. Kung sinasabi ko, deserve mo ng respeto. Totoo yon. Deserve mo ng love. Oo,
Totoo rin yun. Deserve mo ng better boundaries. Agree ako. Pero kapag sinasabi ko, dapat lagi ikaw ang tama. Dapat ikaw ang sentro. Dapat ikaw muna bago ang iba. Dapat madali lahat para sa'yo. Ayun. Yan yung version kong nangaaway, nangiinggit, nanglalamon ng joy mo. Ako yon. Isang real-life story pa. Pang-pamilya naman. May isang tatay, si Mang Nestor. Nagtrabaho ng 20 plus years sa isang factory. Isang araw, may bagong hire. Mas bata, mas mabilis gumalaw, mas tetchy. Natuwa ang mga supervisor. Pinuri nila yung bata. Si Mang Nestor, napuno ako ng entitlement sa puso niya. Bata pa yan, mas marami akong alam. Ako dapat pinupuri. Dahil doon, naging mainitin ang ulo niya. Hindi na siya nakafocus. Lalong dumami ang mali. Lalo siyang hindi napansin. Pero one day, lumapit si Junior, yung batang bago, sa kanya at nagtanong, Sir Nestor, turuan niyo naman ako nitong part na to. Nagulat si Mang Nestor. Walang yabang. Walang kompetisyon. Humingi lang talaga ng tulong. Doon niya na-realize na wala namang umaagaw sa kanya. Wala namang umaapak. Wala namang nagtatanggal ng worth niya. Masyado lang siyang nagpadala sa akin, kay entitlement. Mula noon, nagbago siya. Tinuruan niya yung bata. At nung nag-retire siya, sila yung naging close na mag-ama ang turingan. Kung hindi niya ako pinatahimik, hinding-hindi nangyari yon. Kung ako si entitlement, ito huling mensahe ko. Hindi kita kaaway, tao. Pero hindi rin ako dapat maging boss mo. Gamitin mo ko sa tamang paraan. Kapag kailangan mong ipaglaban ang value mo. Kapag may injustice. Kapag may boundaries kang kailangan bantayan. Pero pakawalan mo ako kapag naiinggit ka lang. Nagmamadali ka. Gusto mong unahin ka palagi. Ayaw mong mag-effort. Nakakalimutan mo ng magpasalamat. Ako si entitlement. Hindi ako masama. Pero delikado ako kapag hindi mo ako kinokontrol. Kaya sana, piliin mo lagi ang gratitude, ang growth, at ang kababaang loob. Sa huli, mas masarap yung bagay na hindi lang deserve, kundi pinaghirapan, pinagdasal, at pinaninindigan. Yan ang tunay na fulfillment. Alright guys, sana marami kayong napulot sa usapan natin ngayon tungkol kay entitlement. Alam mo, hindi naman talaga masama na minsan maramdaman natin na deserve natin ang isang bagay. Tao tayo normal yan. Pero ang mahalaga, marunong tayong huminto, mag-reflect, at tanungin ang sarili, galing ba to sa growth o galing to sa insecurity? Ito ba ay healthy boundary o pride lang? Kasi sa totoo lang, the moment na natutunan nating kilalanin at kontrolin si entitlement, doon nagsisimula yung mas magaan, mas masaya, at mas grounded na buhay. Kaya kung nag-enjoy ka sa episode na ito, don't forget to follow, like, and share para mas marami pa tayong maabot na listeners na kailangan ng ganitong usapan. At syempre, abangan mo ang susunod na episode. May panibago na naman tayong topic na sigurado, may kurot na naman, may tawa, at may oo nga no moments ulit. This is Edwin, reminding you, stay grateful, stay humble, and stay growing. See you sa next episode.